ngayon eh. Di wala ka ng pera. Ang bibili mo ng tricycle. Okay lang sa'yo. Oliver, dalawa ang ata panunod mo. Hmm. Ade kwarta, ako kay kita piniansing. Kaya ansing, ada taga-sapol na. Kutsi ka, awan taga-sapol mo. Oh, maawatan. Hanga puro ansing. Ako meron din yung kwarta, ang sa kwarta. Ayun na kasi pagbiyag mo tagtaan, may tanong kinansing sa kwarta ko. Oh, awanan, ako maglayan. Ayan mga kapatid, at pinakita ko muna sa inyo yung counting clip na sinabi po dito. Ito ay puntahan nyo po kay Boss Tax. Po itong video na to na ito nga daw si Kuya Oliver ay gusto rin po na magkaroon ng motor or tricycle. Dahil po ay yun po yung nasabi ni Ansing na gusto niya po na magkaroon talaga ng motor at tricycle. Yun din po ang sinasabi ni Kuya Oliver. Alam niyo po mga kapatid, ito pong si Oliver, wala pa po yan sa katinuan ng kanyang talagang isip. Kung ano po yung sasabihin, para ba siyang lasing, yung bang, gusto ko rin, mahal ko ganyan, lahat. Pero po yan po, ay hindi po yan yung wastong ugali ni Oliver. Dahil para siyang, yung para bang pinipihit na di-remote, na kung ano po yung sabihin sa kanya, okay lang. Pero talaga sa totoo lang, hindi pa ganun kagaling si Oliver. Ano po? Kaya po, wag samantalain. Kaya si Ate Pili dito at si Boss Tax ay pinagsasabihan po siya, lalong-lalo na po si Ate Pili, na dapat daw po lawakan ang panguunawa, alawakan ang isip ni Oliver, dahil yun po na pera ni Oliver, yun ay para sa bahay, no? At gusto rin ni Oliver na magkaroon siyang bahay at motor na tricycle pa. Ito, pakinggan po natin. Ako kay kita datang si motor, para king kaagay. Awan tidak dukat, ako kurang pay. Kaya po tabay sarang ang kasta din. Naiintindihan ko po ang Ilocano. Kakaasi ka ay, Hindi ko lang masabi. sitwasyon mo. Nakakaawa daw si Oliver. Ay, yak! Kasi ang hindi ba tinanong mo ito? Pumapayag nga daw siya na yung pera niya ibili ng motor ni Nanay Ansing. O, di pag umuwi ka na, dahil pinabili mo ng motor kay Nanay Ansing, siya yung gagamit, kaya asawa ni Nanay Ansing. Ang problema doon, wala kang pera. Di pang ng paninda niya yun, mga gulay-gulay, hindi yung magpapasada. Hindi ka naman bibigyan nun. Sigurado ka, bibigyan ka niya? Bibigyan ako ng konti, yung pera niya, yung pera ko. Bibigyan. Ayan po, ang sabi niya bibigyan siya ng unti. Pinaliliwanag sa kanya ni Boss Tax yung pera niya na bibili daw ng motor ni Ansing. Pero paano ka na? Wala ka. Sabi niya okay lang daw bibigyan siya ng kaunti. Ang pera ni Ansing, ang pera niya ay pera niya. Paano na kung wala na nga po siyang pera dahil gustong ibili ng motor? Di ba? Sino ang kawawa doon? Di ba po? Si Oliver po, mga kapatid. Kaya alam niyo po dito usapin po dito sa pera ni Kuya Oliver, ay talaga pong nakakapangamba, no? Dahil talaga ito, si Ansing talaga, gusto niya talaga makuha talaga yung pera ni Kuya Oliver. Paano nga talaga si Kuya Oliver? Yung 181 na pera ni Kuya Oliver, kulang pa po yan sa papabahay. Sabi nga niya, pambili lang daw ngayon ng materyales, sabi ni Daddy Frankie. At si Daddy Frankie na ang sasagot sa mga labor. Ay papaano mo? Kakasya po yun.
At ang sabi nga ni Daddy Frankie, kasi Mami Rochelle, bibili pa daw po ng mga gamit ni Kuya Oliver, kama, mga TV, ganyan. Wow, sabi naman ni Ansing. Siguro po talaga ay napakaganda. Dahil kumpletong gamit. Gari, alam mo niyo talaga, ano po talaga, nakaka-stress din po yung mga sinasabi ni Ansing na hindi man lang po natin naririnig yung kapakanan ng kapatid. Di ba? Nakakalungkot. Dahil si Oliver, wala pa po sa katinuan ng kanyang pag-iisip. Wala pa. Ayan, pakinggan po natin. Pira niya. Mm. Pero yung pira mo nga, ibibili nga ng motor. Bayad ka. Mm. Hindi mo pira pa rin ni Nanay Ansing yun. Wala pa talaga, hindi pa magaling talaga si Kuya Oliver. Kahit po magpagmasdan nyo dyan. Hindi dati prake. Hindi kanya na ipota. Hindi mo ipota. Hindi, ano. Yun nga kasi tinanong ka, di ba? Ang request ni Nanay Ansing, bibili ng motor. Kasi nakita na may pera ka. Kasi nakita niya sa vlog ni Daddy Frankie, nagbigay motor. Ngayon gusto niya rin magkaroon ng motor. Kasi inggitira nga. Ang sabi mo, pumapayag ka na pera mo ibili ng motor. Ang bait mo naman. Hindi, mabait si Kuya Oliver kasi wala pa sa katinuan ng pag-iisip. Okay na daw Ate Pili sa kanya. Mali ka yun. Mm. Okay. Mali yun. Makinig ka. Mali nga yung nasa isip mo, mali. Kasi yung pera mo is para sa bahay mo. Huwag mo ibibigay kay Ansing na pagbilang ng motor. Alam mo kung bakit? Mawawala ka ng bahay. Anong gusto mo? Magkaroon ka ng bahay? May bahay na kami na dati. Wala ka ng bahay. Ayaw ka nga ni Ansing kukunin sa bahay kasi hindi ka raw niya mapapakain. Hindi mo ba narinig yung sabi niya? Mm. Tama Ate Pili, pangaralan mo. Problema niya ipapakain niya sa'yo. Ayan mga kapatid, hanggang dito na lang ang ating sana po ay maliwanagan si Oliver sa kanyang mga sa kanya pong mga sinasabi. 'Di ba? Kaya mag-isip-isip ka. Yung pera mo, kung hindi bigay kay Ansing, ha? Tama Ate Pili, pangaralan mo talaga si Oliver, talagang wala pa siya sa katinuan. Kakaawa. So nakapagsabi na kay Nanay Ansing na pumapayag siya. Mm. Ako, hindi. Kahit para sabi niya na pumapayag ka na, ibigay yung pambili ng motor. Hindi. Motor at bahay. Hindi ka magkakasya, okay? Motor at bahay, Diyos ko po, yung 180,000 sa motor lang at tricycle yon, ay wala ka ng bahay, hindi pa nga kasya. Pero sa motor sasapat yun. Kaso hindi ka na ipapagawa ng bahay. Tama. Hindi mo nga bahay yun, bahay ni Nanay Ansing. Gusto mong tumira dun sa bahay niya? Kawawa ka lang doon. Ayaw mo nun, may sarili kang bahay, tapos mag-asawa ka, o di may bahay na kayo, wala ka pang plano mag-asawa? Wala pa akong mahanap na Si Lida, kung kasama na daw sa'yo. Saan ko itira si Lida? Yun ang isipin mo, dapat unahin mo yung bahay kaysa motor. Sabay nga, hindi nga kakasya yung pera mo. Kasi yung pera Nakakaawa mo, po ang kalagayan ni Oliver, hindi niya maintindihan talaga. magkukulang pa yun, dadagdagan nila dito. Kakasya yun. Ngayon, kung ibibili mo na yung pera mo ng motor, hindi ka na mapapagawa ng bahay. Tama, boss tax. O paano yun? Pag tumama na si Ate Nida sa'yo, saan mo ipapatira? Kay Nanay Ansing? Oo, sana. Hindi pwede yun.
Tapos sila doon, kasama mo sila Nanay Ansing, saka yung asawa niya at mga anak. Okay lang sa'yo. Eh kung ayaw ni Ate Nida na tumira doon, gusto niya sariling bahay. O, di dapat sarili yung bahay. Oo nga, wala kang ang bahay. Ipapagawaan ka nga ni Daddy Frankie. Oh, ayaw mo naman, gusto mo naman motor. Bayang di niya naiintindihan. Hindi nga niya maintindihan, Kasi Boste. nga, yung pera, Alam mo, Bostax, hindi nga maintindihan talaga ni Kuya Oliver dahil po wala pa siya talagang full recovery siya. Hindi pa, wala pa. Kaya kailangan po talaga dyan ng yung gabay. Papaano na po yan? Pag ibinalik na ni Daddy Frankie, magagabayan kaya yan ng mga kapatid. 'Di ba? Nakakalungkot lang po. Sa totoo lang mga kapatid, ang kalagayan ni Kuya Oliver. Dahil alam natin po, pag iyan po ay naibalik doon sa puder ng mga kapatid, babalik at babalik po yan. Dahil mapapabayaan yan. Hindi po yan maaalagaan ng kagaya po ng pag-aalaga po ni Daddy Frankie dyan sa shelter. Yun lang po mga kapatid. Wag na natin, panoorin po natin, puntahan natin sa vlog ni Daddy Frankie at vlog ni Boss Tax dahil doon ko po ito nakita, pero talaga po nakakaawa po talaga ang kalagayan ni Oliver. Sana po magawaan ng magkakapatid na sila po ay magtulong-tulong para po ay tuluyan ng gumaling ang kanilang kapatid. Hanggang dito na lang mga kapatid, please support po Daddy Frankie at sa team ni Daddy Frankie at ito nga po kay Boss Tax. Marami po tayong dapat po suportahan na mga charity vlogger, 'di ba? Natotoo talaga pong tumutulong sa ating mga kababayan na kahit man po iba't iba po ang pagtulong na kagaya po ni Ruel of Malalag na nandyan po sila sa Davao na talagang pinupuntahan nila like Pugong Biyahero, Certicram, Mr. Bentiboy. Dahil si Bentiboy po ay kagaya din po ang estilo po ng pagtulong niya. Yung may mga depression po, yun po ang tinutulungan ni Mr. Bentiboy. At ito po, Kibens TV. Dahil napanood po natin kayong mga kababayan na nandito sa Italia, panoorin natin po yung mag-asawa pong Italiano po ang kanyang asawa at ito po ang asawa niya ay matagal din po nanirahan dito sa Italia, 40 years. Kaya po sila nakapag-isip na ibinta nga po yung kanilang bahay para gusto nila pong manirahan sa Pilipinas. Kaya lang po talaga, hindi po talaga maalis yung magpapagsamantala. Lulukuhin lang po. Kaya kailangan po tayo ay laging nakahanda, laging matiyag sa ating mga nakakasama. Wag basta-basta po tayong nagtitiwala. Magkapatid man yan, anak man natin yan, kapamilya man natin yan, lagi po tayong may mapagmatsyag. Dahil kung kagaya po dito, sa tinulungan ni Benz TV na mag-asawang na wala naman silang anak at naloko daw po sila. Kaya nakakaawa po na may sakit na po yung asawa po ng Italiano po. Kaya yung mga gamit nila, yun, naibinta, no? Kaya alam nyo po mga kapatid, sana po lagi tayo pong mag-iingat sa makakasama natin. At salamat kay Daddy Frankie na nandyan po ang team niya na patuloy po tayong tumutulong po sa ating mga kababayan na nangangailangan pong tulong. Ayan, marami pong salamat. Suportahan po natin yung mga mabubuting mga charity vlogger. At yung hindi pa po nakasubscribe kay Malo de los Santos, please po subscribe Malo de los Santos at mabuhay tayong mga Pilipino. We love you so much! Bye-bye!